morning. Good morning. Good morning. Medyo tinanghali tayo ng gising ngayong araw na to, no? Um, Di ko alam kung bakit tinanghali ako. Ang aga ko naman nagising. At ang aga ko rin nag-prepare. Maybe because mabagal tayong kumilos. Today pala, actually kahapon ko pabitbitan dyan sa likod ng kotse ko yung hinarvest natin na almost 2 sacks. Almost 2 sacks na tag 25 kilograms yung na-harvest natin at actually bawas na yun, no? Parang 2 sacks talaga siya na tag 25 kilograms. Bawas na yan kasi nagbigay na ako doon sa pinsan ko. Kahapon sana mamimigay tayo, kaya lang medyo mahaba kasi yung meeting. So almost half of my day ay kinain na nun. More than pa nga because umabot pa siya ng magwa 1 o'clock na. And then tambak yung mga pipermahan at saka canvas pa ako nung dalawang item kahapon na missing pa, no? Yun kasi ang problema, no? Yun ang problema pagka medyo mahina talaga yung tao mo. Kaya nga ayoko talaga as much as possible tumanggap ng tao na okay lang. Yung okay lang siya. Ayoko ng okay lang. Gusto ko talaga yung okay na okay. Kasi totoo yan. Pagka ang tinanggap mo ay inuna mo yung awa over talent, ganito yung mangyayari sa'yo. Actually itong project na to supposed to be naka-assign ito doon sa isang tao ko na nag-handle niyan. But since nga alam ko yung capability niya, mahina talaga yun. So mahina talaga siyang sa napakaraming bagay. Anyway, ako naman very vocal ako sa pagsasabi dun sa mga tao. Kasi ang pinakaayaw ko yung pinaplastic yung mga tao ko. Na okay sila, magaling sila, hindi ko yan pa-plastikin, hindi ako nag-sugarcoat. Talagang pagka pangit yung performance mo, although mapagbiro akong tao, no, mapagbiro ako, pero matalas yung pandinig ko at matalas yung paningin ko. At siguro matatawag natin na may third eye ako pagtingin doon sa mga performance ng tao. In fact, matingnan lang kita, normally nasasabi ko na kaagad kung slow yung tao or tamad by merely looking at them, no? Merely at looking at them, alam ko na kung mahina yung tao or magaling. Mahina or mabagal. Mahina in terms of thinking at mabagal in terms of win. So yung pagka-combination kasi yung tao ng mahina, mabagal at saka walang diskarte, ay yun yung complete ingredients para sa isang failure. At ang mahirap pa doon ay yung hindi trainable, no? May mga tao kasing ganun yung hindi trainable, yung parang nakakonsentrate na lang siya sa sarili niya, yung style niya, nakakonsentrate kahit anong sabihin mo sa kanya, yung una siya, yung wala na siyang gagawing ibang effort para ayusin yung sarili niya. So may ganun akong taong isa sa opisina. Kaya ang nangyari ay yung trabaho niya talaga, ako ang nagtatrabaho. As in,
mapapakinabangan mo lang siya na for follow up, tawagan mo si ganito, tawagan mo si ganyan, tanungin mo yung ganito, tanungin mo yung ganyan. So ganun, walang, alam niyo yung dipindot na tao, may mga ganong tao yung dipindot, hindi gagalaw hanggang hindi mo sabihan. Tapos kahit pa ulit-ulit mo sinasabihan, hindi siya natutunan. May ganun tao, yung as in ano talaga, yung tipong uh, ang tingin ko kasi sa ganun tao, walang pakinabang. Ay ganun ako na ako naman, since nga hindi ako mahilig mag-sugar ko, hindi ako mag-sugar ko, mga sasabihin ko. Normally, hindi ako namimili talaga ng words na gagamitin ko doon sa tao. Kasi nga, gusto kong maramdaman niya at malaman niya ano yung talagang napipil ko sa kanya. Kasi nga, baka mamaya ang dating, malubha na yung problema niya, ay feeling pa niya ay okay lang. Ayoko ng gano'n. Ayoko mapipil nila na parang okay lang yung may problema. So in short kasi, pag tumanggap ka ng tao na gano'n, ikaw yung magsasuffer, ikaw yung bakit? Kasi yung trabaho niya, ikaw gagawa, no? Mahina, ikaw gagawa, no? So yun yung nangyayari ngayon. So, kung bakit ang liit lang talaga ng operation nito kanina. Liit lang kumpara sa pinanggalingan ko. Maliit lang yung transaction niya. At hindi siya mahirap at handle. Hindi siya mahirap i-handle. It so happen lang na makain siya sa oras because yung oras ko supposed to be, ang trabaho kasi ng manager ay more of direction, more of how to attain the goals of the group. Mga ganun kasi dapat ang tinatrabaho niya. Hindi yung clerical tinatrabaho niya. Halimbawa, tatrabahoin niya yung tatrabahoin niya yung canvassing. Yan, kadalasan canvassing. Okay lang paminsan-minsan mag-canvass. Tapos, evaluate mo, i-check mo yung tinatrabaho. Okay lang yon. Ang masama ay yung lahat na ng bagay ay ginagawa mo. Yun yung masama. At yun yung nangyayari ngayon. Lahat ng bagay ginagawa ko. At one time nga na uminit pa yung ulo. Kasi pinapatawagan ko yung isang supplier. Ang kasagot sa akin ay ikaw naman na rin ang naghanap niyan. So ikaw na lang ang tumawag. Ha? So, rinig ko yun. Talagang nagpanting-anting ako. Panting-anting ako talaga at nakatikim siya sa akin. So ano kasi yun, supposed to be kasi hindi ko siya, kung sa totoo lang, hindi ko siya kasi dapat dito. Hindi ko siya dapat i-regular. Time na nag 6 months siya. It so happen lang kasi na nung dumating na yung papers niya, parang going 7 or 8 months na siya na nando sa company. So meaning, technically kasi pagka yung on the 5th month tapos hindi mo sinabihan yung isang tao, ito yun ano na rin, tip na rin doon sa ibang managers na katulad lang idea pa sa pag-handle regular. Kasi on the 5th month dapat ay sasabihan mo na yung tao na either hindi mo siya i-confirm or hindi mo siya i-extend mo pa dahil hindi ka pa satisfied. On the 5th month yan nangyayari, dapat sabihin. Pag hindi mo yun nagawa,
the 6th month ay automatic na magiging regular siya. Yung worst ay yung nangyari doon sa amin ay i-evaluate siya ay parang ano na siya, going 8 months I think or 7. So ibig sabihin lampas na. Ang tanong nga sa akin nung supervisor ay bakit irregular kung hindi ako satisfied. Because pagka hindi mo ginawa yun, pwede na siyang pumunta kasi sa dole at mag-file ng kaso sa company. At 100% sure ako na matatalo yung company. Because nag-lapse na yung nag-lapse na yung prescriptive period saan pwede mo. Nag-lapse na yun. Kaya in short, wala ka na magagawa whether you like it or not, kailangan irregular yung tao. Regardless whether hindi ka satisfied sa performance niya o not. Regardless, kailangan mo siyang i-confirm. Because nga, yun nga, nag-lapse na yung prescriptive period saan dapat na sinabi mo sa kanya na hindi siya regular or i-extend. So ganun ang nangyari. So na confirm siya. And ganun na nga yung nangyari no. Trabaho na siya at alam mo talaga kasi in the first place yung trabaho niya nung finally hinire siya as encoder lang, hindi siya purchasing clerk. Encoder lang siya and even that time na encoder siya ay hindi niya nagawa ng ayos yung trabaho. Technically doon pa lang sana sa trabaho ay hindi na siya dapat pinatagal kasi nga as in mahina siya no? At every time na sinasabi ko ngayon sinasabihan ng staff na mataas daw yung standard but hindi mataas yung standard kasi nga explain ko sa kanila na ito nga sa company na pinaba ko pa yung standard because bakit? Kasi nakita ko kasi ako nagbabago ng standard depende doon sa surrounding, depende doon sa area kung saan trabaho. Like for example yung isang company ay marami siyang strength in terms of settle yung application, suppliers, so, hindi mo siya pwedeng i-compare doon sa isang company na hindi ganun kalakas pagdating sa first, di ba? Sasabihin mo itong isa, mga 100 ng suppliers nito, 1,000 suppliers nito. Itong isa, hindi mo i-expect na ganun dadami. Bakit? Kasi nga yung supplier na yan ay dumadami yan, maganda yung relationship in terms of yung sama at saka pagbayad. So maraming consideration. Kaya nga sinabi ko sa kanila, pinaba ko pa nga yung aking standard pagdating dito sa company. Kasi sa kabila, in fairness naman sa yung meron ako na at least very reliable strength in terms of reaching job ay kumbaga pwede mo nang pabayaan. Dito wala akong
kahit isa, sad to say, may mapapanood dito sa stop. Uh, sad to say, wala kahit isa doon na ganun yung strength na yung tipong pwede mo siyang pabayaan. Wala kahit isa. Sa staff ha, I'm referring to the staff, hindi yung sa supervisor. Sa staff. Kasi, pagka nasa purchasing job ka, dapat, para hindi ka ma-burnout, at para hindi ka mapagod habang nagtatrabaho, ay dapat at least meron kang mga tao na reliable. So, walang ganun. Walang isa man, sad to say, na pwedeng iwanan na hindi ka mag-worry. May ganun kasi na yung pag-iwanan, hindi ka nag-worry yung bahay, tapos ano ka lang dito, very open, tinitingin ako palagi kung ano nangyayari doon sa operation. Palagi. Kasi naka-online na ako at sinisilip ko ano nangyayari. Simply because yun na, wala tayong isang tao na 100% ay, or sabihin natin 95% ay nagtitiwala ako na takbo yung kanilang mga hawak, na hindi ako problema, hindi ako nag-worry na may problema. So, ganun yun. So, ako din, paulit-ulit na sinasabi ko, mataas ang standard. Ito yata yung pinakamababang standard na binigay ko sa tao. Sobrang baba, no? Yung tipo, yung tao ay talagang bigyan mo ng instruction ay walang natatapos. Ayun. Kasi matagal na rin ako sabi sa kanila about sa kabila, yun ay ginagawa ng staff. I-edit ng staff yun to. Tapos ipinapasa lang sa akin to review. Sa akin, wala na ba akong babaguhin, wala na akong idagdag, ganun lang. Dito, as in yung procedure na yan, ako gumagawa. Ako ang nag-i-edit, kasi ina-adjust ko yung procedure, depende sa requirements ng company, depende doon sa procedure niya ngayon. So, ganun yung ginagawa ko. Traffic niya. So yun, kaya since nga siya yung project, ang nagiging problema ko, naubos yung time ko. Kaya kahapon, tayo nakapag-isip abogado, na naubos yung time ko sa ayos, pag-evaluate, paghanap, pag-canvas, naubos yung time ko ng supplier para doon. So in short, ayun na yung nangyari, nag-canvas tayo kahapon. At naubos yung time natin, so hindi tayo nakapag-isip. Ayun din, ako rin naman ay nagsabit. Tsaka isa din sa ay mga tao. Dito kasi very sincere kasi napaka-sincere din ng management sa pagbibigay ng figures or bonus. Na-mention ko na yun dito yata sa previous yung bonus dito ay pinapamigay whether equally siya pinapamigay. So, kano yung bonus? 100, 10 kayo, parang gano'n.
As in straight computation. Sa ibang company kasi, especially sa, hindi, doon sa dalawa, doon sa Philcos at saka doon sa Marikina, may ratings kasi na para ka ng bonus. Dito, hindi equally binibigay, which is unfair, di ba? Which is unfair because yung mga taong hindi nag-perform, nakaka-receive siya ng stickers, nakaka-receive siya ng bonus. Which is ako kasi, sad to say, nabubuisit kasi ako pagka yung mga tao, kasi hindi naman nag-perform, ay makaka-receive ng bonus. Para saan, di ba? Ang bonus kasi ay binibigay doon sa mga taong nag-perform. Di ba? Dapat sa nag-perform na yun binibigay because ang intention ng bonus ay hindi lang pasayihin yung mga tao, i-encourage sila na pag sinipagan yung trabaho ay ganito yung mangyayari. Kikita yung company, magkakabonus kayo. Share ng company sa'yo kung ano yung mga kinita niya. Ganun dapat mangyayari yung some sort of encouragement sa mga tao, especially those who are performing well. Diba? Dapat ganun. So since nga dito ay hindi ganun, binibigyan yung mga tao kahit tamad, kahit hindi nag-perform ay binibigyan yung mga tao. So ang nangyayari ay nakakakuha sila kahit hindi naman sila So ako naman, pagka ganun ang nangyayari, totoo lang, nabubuisit talaga ako din. Nabubuisit ako because napaka-unfair yun. Diba? Napaka-unfair yun na pinawisan kayo habang sa hindi pinapawisan tapos equal lang ma-receive. Unfair yun. Very unfair. At ako, 100% hindi ako nag-agree na dapat bigay sa mga taong but sinabi ko ito sa isang meeting namin, ang sabi nila parang bigyan din ng say 100 pesos, say 100, bigyan din ng kahit paano 25 pesos, parang para hindi naman talaga 100% wala. And nung pinag-isipan ko siya, although hindi siya katanggap pa rin sa akin, ay parang nag-agree na rin ako kahit paano. Nag-agree na ako kahit paano bigyan ng 25%. Para lang hindi siya masiro. But actually ano yun, kasalanan mo kasi kung zero ka kasi isa na kayo kasi talaga very strict na talagang bibigay ko lang sa tao ayos. So napag-agreehan naman na later on i-revisit yung policy giving first, no, at yun na nga ibigay siya at performance evaluation. Dapat kasi palagi may sinasabi ko, hindi naman ako matawag ibigay ng performance evaluation, ibigay ng mataas na ratings, kung kinakailangan talagang ibigay ng ratings na mataas. Diba? Although ako din talaga ay kasi yung mga tinatrabaho nila, may mga kasi may yung mga tao like for example, ako yung tao yung sobrang sipag. Bakit ko sinabing sobrang sipag? Eh wala kasing time na nakikita ko na nasasayang. Nakaupo siya palagi at nagtatrabaho, hindi siya nakikita na hindi siya nagtatrabaho. Pero
terms of, ano yun, parang, alin ba yung, pero kung ako tatanungin mo, alin ba yung mahalaga? Yung tao na 8 oras nagtatrabaho ng walang pahinga, at 2 lang ang natapos ng trabaho, o yung tao na, 2 oras lang nagtrabaho at 8 natapos. So, doon na ako sa 2 oras lang nagtrabaho at 8 yung natapos. Diba? Technically, yun naman talaga sa walang ganun. So, walang ganun na stop na yun. Yung tipo mo lang natatapos ng marami. So, isa ako stop na yun. Kasi sinasabi ko nga sa kanila yung work smart than work hard. So, yun nga, na-explain ko na rin naman yan before. Ano yung difference ng dalawa. Kaya lang mahirap talaga mag-train. Tao na alam mo wala. Mahirap yun. Wala talaga. Yung yan na yan. Ay ganun kasi yung mahirap i-encourage. Mahirap i-train. May ganun talaga. Na darating at darating. Ang pangit lang ay yung katulad ng ganitong sitwasyon. Lahat ay ganun. Lahat ng staff ay ganun. Again, I'm preparing to the staff. Hindi sa supervisor na kasi ako naman satisfied in terms of supervisor. Yung puso ay nandun sa trabaho at wala rin pinipiling oras o trabaho nakababa din sa trabaho at dapat kasi pagka ganito supervisory at managerial position na yung hinahawakan ay dapat kami ay sundot-sundot lang yung trabaho, diba? Kasi dapat nakapokus yung utak namin more of the strategic way paano i-comply yung mga goals ng bawat department, mga objectives ng bawat department. Kailangan doon kami nakapokus. More of savings, strategies, mga ganon, dapat kami nakapokus. Hindi kami dapat nakapokus sa sourcing. Hindi kami dapat yung nagsosource. Kasi kung ang magsosource na ay kami pa rin, ang mangyayari doon ay kami pa rin magsosource doon, ang mangyayari doon ay mababurn out kami, mapupuno kami. May times na mapupuno talaga kami dahil ang dami naming tinatrabaho. So ako, impact nga, nung nakarang linggo ay nag-evaluate din ako sa isang tao na isang staff na supposed to be ay mag-undergo na siya ng probationary period at sinabi ko nga sa kanya na sa totoo lang ay bagsak siya kung ang gagamitin ko ay walang awa na although nagbigay naman na ako ng warning sa kanya na kailangan niyang mag-step up. Otherwise, kung hindi siya mag-step up, ay iba na kasi yung pag-regularization. Mas mahigpit na ako, ay hindi pa sila regular, ay mas mahigpit ako pag mag-regular ako ng tao. Kasi unang-una, pag pumalpak yung tao, ikaw ang sisisihin ng management bakit pumalpak. Diba? Ikaw ang masisisi doon dahil ikaw naman talaga ang nag-hire, interview, evaluate, etc. So masisisi ka talaga. At ako kasi ever since, lalo na sa Philippines, pag nagpo-promote ako ng tao ay yung tipong yung ibang department ay walang complaints dun sa promote ko. Yung halimbawa nagkaroon kayo ng meeting tapos napag-usapan yung mga performance ng tao, sasabihin na ang galing ng isang tao mo. Ayun. Kasi wala naman talagang bayad yung pag-promote natin. Unang-una, kaya tayo
tayo talaga ay para lang bigyan ng recognition yung tao sa hard work niya. Diba? Sa hard work niya, binibigyan lang natin siya ng recognition. Sa ano kasi, sa Pilipinas, marami talaga ako ng tao na ay mabibilang ko dun sa kamay ko. Yung original na mga nakasama ko dun na, particularly dito sa Luzon. Yung mga nakasama ko dun na pinagtutunan ko ay wala naman talaga akong masyadong masasabi sa kanila. Nagtutunan talaga ng ayos. At yung mga hindi ko tinunod ay hindi natin nakitaan ng ganun na katulad nung sa iba. So, ganun lang naman kadalasan yun. So, feeling ko kasi maganda yung exam na ginagawa nung maganda yung exam na bakit? Ano yun eh, parang ini-evaluate not only yung performance ng tao but yung mental, more of the mental, no? Ini-evaluate yun sa stress, sa common sense. Importante kasi yung common sense, no? Ini-evaluate ng exam na yun yung tao ay ma-common sense. Marami kasing question na abstract reasoning yan tawag doon, diba? Marami doon na ganoon exam. At kadalasan kahit yung mga yun na may mga times doon na sinasabi nila na yung applicant na yan ay word passer nga yan, diba? Tapos sa inyo job exam lang hindi nakapasa, parang ganun. Narinig ko na yun sa isang mataas na parang presidente yata yung nagsabi nung dati nung na okay masyado yung exam because parang ganun nga masyadong in terms of yung exam itself ay mahirap siyang ipasa, no? Mahirap siyang ipasa. So, gamit yung truck na to. Nagsuserving ay kalaki. Ay, naku. Ang laki-laki nagsuserving. So, ganun yun. Mahirap yung exam at feeling ko isa yun sa naging bentahe ng Philbos kung bakit magagaling yung mga interview. Yung parang yung qualification niya ay maganda kaya hindi ka masyado nakakakita ng slope, hindi ka nakakakita ng mga ganun. Kasi nga maganda yung exam nila doon. Hindi katulad dito na parang ay doon ako may exam niya yung baba or wala. Hindi ko lang alam. Kasi importante yun may exam. Nakatulad nung kasi nga that way malalaman mo anong capability ng utak ng tao. Although hindi naman 100% ay magagaling, pero at least mga 80% ng ini-interview mo ay mahusay. Hindi yung 100% ay hindi mahusay, diba? So yun yung difference ng dalawa. Na meron kang pa-exam na gano'n na medyo mahirap. So mabalik lang. Tayo na wala na tayo dun sa avocado. Actually, avocado yung unang pinag-usapan natin. Napunta lang dito because yun nga siyang kumain ng oras. So ngayon, ay mamimigay na tayo. Kasi wala akong mabilhan ng plastic. Di ba namimigay na ako, gumagastos pa ako.
kahapon kasi nagsabi ako na bilhin ako ng plastic para yung mga ano lang, yung kasya yung para hindi siya masyadong malaki. Dahil gusto natin mas marami yung mabigyan. So, kung 2 kilos, mas marami tayong mabibigyan. Kesa sa yung malaking plastic na mukhang maluwag siya, kahit lagyan mo na siya ng marami, maluwag pa siya. So, tendency, maparami yung bigay. So, kahapon wala pa tayong nakuha plastic. Ngayon naman, dumaan tayo doon sa ano, sa palengke. Kaya lang na rin kasi maliit na. 8.55 na nga ngayon. Dito pa ako sa Katipunan. So, kahapon, late ako ng 1 minute. Pero nandito ako, 7 minutes pa. Ngayon, 8.55 na. So, meaning, hindi ko na talaga aabutin. Kasi 9.05, dapat dumating na sa opisina para hindi ka matawag na late. After 5 ay late ka na. So, ngayon, since 8.55 na, at hindi naman ganito pa kahapon kasi, kahit 8.53 pala, ay maluwag dito. Ngayon, hindi ganun maluwag. Manayad lang, moderate. Kahapon kasi, ay maluwag. Ngayon, moderate. Kaya, hindi ako aabot. Feeling ko hindi talaga ako aabot. Hindi ako aabot dun sa opisina. Sa ganitong bagal na ng ay anak-anak pa yung time. But hopefully kahit sa 8.05 lang makapasok tayo. Okay na rin. Mamimigay nga tayo, bibigyan ko yung kapatid ko. Ay, I think may hinog na dun sa likod. Kasi nung kinuha ko kasi yan, baka nga may na UP na dyan kasi patong-patong. Mabilis kasing mahinog yung avocado na to. Like, katulad nga nung pangalan yan, mainit pa dito sa kotse. Ay, tingin ko may nahinog na. Tingin ko may nahinog na. So, hopefully, wala pang nagpirat. Diba, na-press ng sobra-sobra. Hopefully, wala pa. Actually, yung part sana din naman kung may bibigyan ko. Humingi din yung mga taga-advance, yung mga dating tao ko. Kaya lang, yun ang problema, gusto pa idadaan doon. Lalo na si Charis, mga kalmukhan. Physically, yes. Kasi dapat, kung gusto talaga nila, magpalala mo sila, hindi ko yan dadalhin sa kanila doon. Totoo yun. They will not. Kasi gagastusan ko pa nga yan eh. Bigay na yan. Alam mo pa kung yan ay binenta ko dun sa taas, malaki yung benta ko. Kahit paano, kakatulong yan sa akin. Kaya lang hindi kasi ako nagbibenta talaga ng maliit na bagay lang naman yan. Kaya pinapamigay na lang natin. Maliit na bagay. Kaya lang yung iba may makapal pa mukha. So, i-deliver pa. Ibigay na nga lang. Hopefully wala na yung views doon sa may space ako na parking. Kasi problema ko lagi yung parking. Or at least sana nalinis na yung tabi ng office. Kasi may meeting this morning. So, 8.59 na ngayon. Talaga hindi na ako makakaabot. 1 minute na lang. Malabo na.
meron na lang ako 6 minutes para habulin yung 9:05. Mabagal pa naman yung sasakyan dito sa area. Kasi yung daan dito, kasyang-kasya lang. At yun din, maraming sasakyan ngayon. Ayan, 9 o'clock. Remaining ko na lang is 5 minutes. Kaya naman sana kung walang masyadong sasakyan na ganito. Traffic din. Mamalasing na, mamalasing ka. Kailangan makapag-iyo na ako ng mga remaining. Yung isang tao ko talagang nakita ko mabagal. Tagal-tagal ko na rin pinapalab yung ads. Kunti na lang talaga yung ginawa nila dito. Wala pa rin. Mahilig siya sa ganun. Kung ano na lang yung ready dyan. Nandyan yung mga supplier. Yun na lang ang trabaho. Yung walang ka-effort. Ganun. Ulam ba naman? Dapat sayang nga yung kasi kahapon car wash ako. Actually, maganda yung pagkaka-car wash. 9:01, 4 minutes na lang. At ano na, wala na. Tapos na yung time ko. So, hindi na talaga ako. So, straight to straight is 9:01 ako kahapon. Ngayon, 9:05, kaya ito lang yung medyo mahigpit. Ito lang yung area na medyo 9:01 na. So, hindi na talaga. Mahigpit itong area lang na ito. But after this, mabilis na ako makakarating sa grabe, abutan pa ng mga tao. Alam naman nila nakapost pa nagtatawag. Nakarating ako ng iba naman dito. Traffic. Ay, kasi ito dapat hindi double park. Maliit lang kasi ng daan dito. Eh, 2 minutes. Actually, hindi ko na kaya yun. 2 minutes. Talagang late na ako. Unless late yung orasan ko. But hindi. Kamukha na ito yung orasan ko. Ay, ang bagal pa yung nasa honest. 9:04. 1 minute na lang. Tapos na. Ay, my God. Itong kotse na to nandito pa lang. Hindi na lang ito nandito sa akin. Alam niyo naman may
Sige, gano'n na lang muna. Goodbye muna. Malapit